Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-28 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. We like being invited to social occasions, social gatherings, and it always feels good to be invited. Why? When we are invited, we feel we are valued, we are important, we are being given importance, or we are loved by the people inviting us. It always feels good to celebrate with our families, the members of our families, meeting friends, old friends, and new acquaintances in a celebration. We love to be in a gathering, and it always feels good to be part of a happy gathering, a happy occasion. Lalong-lalo na sa ating mga Pilipino, gustong-gusto natin yung salo-salo. At kapag po mayroong salo-salo, mayroong pong pagkain. Kaya nga po gustong-gusto natin ang salo-salo, sapagkat hindi lang yung pagkain ng ating pinagsasaluhan, pero maski yung presensya ng bawat isa. Kaya napakasaya ng okasyon, napakasaya ng isang pagtitipon, ng isang salo-salo. Kaya sa ating mga Pilipino, kapag may salo-salo, may kainan. Titingnan natin, pag binyag, may kainan. Kapag kaarawan, may kainan. Kapag kakasal, may kainan. Maski sa kamatayan, mayroon pa ring salo-salo, mayroon pa ring kainan. Kaya napaka ganda ng imahe ng pagsasalo-salo, ng pagtitipon-tipon sa isang okasyon. Mga kapatid, sa ating pagninilay ngayong linggo, our first reading and gospel reading today use the image of a banquet. And this image refers to God's invitation to His kingdom in heaven. Now, in the first reading from the book of the prophet Isaiah, we see a vision from the prophet of God's kingdom. And the image of the vision is a banquet, a lavish preparation of God, of a banquet filled with rich food and choice wines. And here we are given the image that in this banquet, pain, death, hunger do not exist in this banquet, but only eternal happiness. See, tears are wiped away in this banquet. And this is the kind of kingdom that God is inviting us to come in. Napakagandang imahe. And here we see God inviting us to experience abundance in His kingdom. But then this invitation does not spare us from our experience of suffering and difficulties in life. And this is the experience of St. Paul in our second reading today from his letter to the Philippians. Sinasabi niya, naranasan ko kung ano ang pakiramdam ng sagana at naranasan ko rin ang pakiramdam ng nagugutom. But despite of this experience, St. Paul is telling us to offer ourselves generously
to God's invitation. Kahit na sa punto na gutom na siya at hirap na siya, si San Pablo, ipinagpatuloy niyang tumugon sa paanyaya ng Diyos. And because of his act of generously giving himself to God's invitation, he was also received by the Philippians generously. And so, St. Paul was supported by the Philippians in his ministry. Ganito yung itinuturo sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, na sana maging mapagbigay din tayo sa pagtugon natin sa paanyaya ng Diyos. At higit sa lahat, wag na wag po nating kakalimutang magpasalamat sa Diyos. Kung tayo ay inanyayahan ng Diyos, kung tayong lahat ay inaanyayahan niya sa kanyang piging, sa kanyang kaharian, ang unang-unang gagawin natin, itutugon natin, ay ang magpasalamat sa Diyos. At yung pagpapasalamat natin ay yung iaalay, ibibigay natin ang ating sarili sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos, maski sa panahon na tayo ay nahihirapan o nakakaranas ng paghihirap sa buhay dito sa ibabaw ng mundo. Why? Because all of these things, all of our experiences here on earth are just part of God preparing us, are just part of God purifying us so that we can truly enter His banquet in heaven. Our gospel reading today tells us about a parable. A king prepared a banquet. And when the banquet is prepared, he sends his troops, his servants, to call those who are invited. Pero ano pong nangyari? Those who were invited refused the invitation, rejected the invitation. Why? Because they were busy. Marami sa atin ang ganito na kapag tungkol sa Diyos, tungkol sa misa, ang paanyaya napakahirap. Bakit? Busy sa buhay daw. Busy sa trabaho, busy sa karir, busy sa mga kung ano nung ginagawa sa buhay, busy sa pagpa-party, pag-happy-happy sa buhay. Huwag na muna ang Diyos. Ang hirap magtawag kapag tungkol sa Diyos. Pero kapag tungkol sa ayuda, ang bibilis nating mga tao. Pag tungkol sa kainan lamang, pag tungkol sa pera, tungkol sa ayuda, ang bibilis natin. Pagtungkol sa Diyos, gaya ng mga naimbitahan, marami sa atin ang marami ding alibay para tumugon sa paanyaya ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, sabi niya, tawagin niyo na lang kung sino yung tatawagin dyan sa labas. Dahil handa na ang piging. At sa huling parte ng talinhaga, napansin ng hari ang isang nakapasok, isang parang gate crasher. Siyempre sa isang royal banquet, mayroon din dress code. At napansin niya, may isang hindi nakasuot ng proper attire. And then the king asked, "Friend, how did you get in without wedding clothes?" But the response of the man was silence. And so the king ordered his servants, bind his hands and feet and throw him into the outer darkness where there is weeping and gnashing of teeth. Bakit ganun ang ginawa? Pinatawag niya lahat. Kasi nga po, yung dress na yan is a symbol of our obedience, of our life, on how we obeyed God's will, God's commands.
Kaya po ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang grasya. Yes, it is true we are all invited. But the Lord is also asking us to wear the proper kind of life. Hindi naman maganda na invited tayo sa kaharian ng Diyos, pero ang pangit ng ating pag-uugali, ang pangit ng ating pamumuhay, namumuhay tayo sa kasalanan at puro kaligayahan na lamang yung gusto natin, pero hindi man lang natin maisabuhay yung mga turo ng Diyos, yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga po, napakahalaga na itong dress code na to ay sumisimbolo sa klase ng buhay na mayroon tayo, na yung buhay na isinabuhay natin dito sa ibabaw ng mundo ay naaayon doon sa kaharian, sa piging ng Panginoon. So sana mga kapatid, ang ating tugon sa paanyaya ng Diyos ay hindi lamang pasasalamat, kundi pagsasabuhay ng turo ng kagustuhan ng Diyos. Ang pagsunod natin sa kagustuhan ng Diyos na kahit minsan o kadalasan napakahirap gawin. We're all invited to God's banquet, to God's invitation in His kingdom to be with Him forever. But we must cooperate to that invitation by living a good or right manner of life. Sana po tumugon tayo ng tama sa paanyaya ng Diyos. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.